Kung ikaw ay 65, pataas at patuloy pa ring nagtatrabaho sa Pilipinas, huwag mong isipin na ligtas ka na sa mga desisyong pinansyal dahil may tatlong seryosong pagkakamali na ginagawa ng maraming seniors na maaring magresulta sa malaking bawas sa kanilang retirement income at benepisyo. At ayon sa mga financial warnings na binibigyan diin sa estilo ni Susie Orman, ang maling timing, maling paghawak ng pera, at maling pag-unawa sa iyong benefits ay pwedeng magdulot ng pangmatagalang pagkawala ng pera na hindi na mababawi. Kaya bago ka mag-scroll pa, manatili ka hanggang dulo dahil dito mo malalaman kung paano iwasan ang mga bitag na ito at maprotektahan ang iyong kinabukasan. At kung gusto mo ng ganitong diretsong financial alerts para sa mga Pilipino na seryoso sa kanilang retirement, mag-subscribe ka na yon dahil dito sa channel na ito. Bawat video ay tungkol sa mga tunay na babala at updates na makakatulong sa iyong pera at seguridad. Isipin mo ito. Mayroon kang kakilala, mabait na tao, masipag. Buong buhay niya ay nagtatrabaho. At ngayon ay 67 na siya. Pero nandito pa rin siya sa trabaho araw-araw. Hindi dahil gusto niya. Hindi dahil mahal niya ang opisina. Kundi dahil hindi pa siya handang huminto. Hindi sa emosyonal na paraan, sa pinansyal. At ang pinakamasakit, hindi niya alam na may tatlong malalaking pagkakamali siyang nagawa. Pagkakamali na ngayon ay kumakain ng dahan-dahan sa kanyang kinabukasan. At ang totoo, milyon-milyong Pilipino at maging mga Amerikano ang gumagawa ng parehong pagkakamali. Baka ikaw isa sa kanila. Ngayon, bago mo sabihing, hindi ako, pakinggan mo muna ako hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil ang mga bagay na sasabihin ko sa iyo ngayon ay hindi sinasabi ng karamihan sa mga financial advisor. Hindi ito nasa mga libro. At tiyak na hindi ito maririnig mo sa opisina ng iyong employer. Ito ay ang katotohanan na kailangan mong marinig, lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas o kaya naman ay may mahal sa buhay na papalapit na sa retirement. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang isang katotohanang hindi gustong marinig ng karamihan. Ang patuloy na pagtatrabaho pagkatapos ng 65 ay hindi palaging matalino. Alam ko, maraming sinasabi sa atin na magtrabaho ka habang kaya mo, na mas matagal kang nagtatrabaho, mas maraming ipon mo. At sa ibang pagkakataon ay totoo yan. Pero may mga sitwasyon, at mas marami kaysa sa iyong inaakala, kung saan ang pagpapatuloy ng trabaho ay nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa kabutihan. At ang pinsalang iyon ay hindi palaging halata. Hindi ito lumalabas sa iyong payslip. Hindi ito nakikita sa iyong bank account. Pero darating ang araw na mararamdaman mo ito, at sa oras na yon, maaring huli na ang lahat. Kaya ngayon ay pag-usapan natin ang tatlong pinakamamahaling pagkakamali na ginagawa ng mga taong nagtatrabaho pagkatapos ng 65. Mahal hindi lamang sa pera, mahal sa kalusugan, sa relasyon, at sa kalayaan. Sisimulan natin sa una, at ito ay ang pinakanakakagulat sa lahat. Ang unang pagkakamali ay ang hindi pag-enroll sa Medicare sa tamang oras. Oo, narinig mo ako ng tama. Maraming tao ang nag-iisip na dahil may health insurance sila mula sa kanilang employer, hindi na nila kailangan mag-alala tungkol sa Medicare. Sasabihin nila, may coverage na ako, bakit pa ako mag-enroll? At dito nagsisimula ang problema. Sa Estados Unidos, at maraming Pilipino ang nagtratrabaho roon o may pamilya roon, ang Medicare Part B ay may tiyak na window ng enrollment. Kung hindi ka mag-e-enroll sa tamang oras, mahaharap ka sa isang penalty na hindi mawawala. Hindi ito isang beses na bayad. Hindi ito isang multa na babayaran mo tapos na. Ito ay isang permanenteng pagtaas ng iyong premium. Buwan-buwan, taon-taon, hanggang sa araw na mamatay ka. At ang penalty ay 10% para sa bawat 12 buwang lumipas na hindi ka naka-enroll. Isipin mo yan. Kung 3 taon kang naantala, 30% na ang dagdag na babayaran mo habang buhay.
Para sa isang taong maingat sa pera, ang ganitong uri ng pagkakamali ay nakakasakit ng husto. Pero narito ang mas komplikadong bahagi. May mga panuntunan tungkol sa kung kailan ka pinahihintulutang mag-antala ng enrollment, at hindi lahat ng employer coverage ay kwalipikado para doon. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, maaari kang maprotektahan. Pero kung ang iyong employer ay maliit, mas mababa sa 20 empleyado, ang Medicare ay magiging pangunahing coverage mo, at ang insurance ng iyong employer ay magiging pangalawa lamang. At kung hindi mo ito alam, babayaran ka ng kakulangan na yon. Ang mga claim na dapat sana ay sakop ng Medicare ay magiging responsibilidad mo. At hindi ito maliit na halaga. Isang ospital na admission, isang operasyon, isang malubang sakit, ang mga iyon ay makakaputol ng buong retirement savings mo kung wala kang tamang coverage. Ngayon, iniisip mo siguro, pero nandito ako sa Pilipinas, hindi ito applicable sa akin. Hintay ka muna. Maraming Pilipino ang may pamilya sa Amerika, mga anak, kapatid, magulang, na naapektuhan ng ganitong pagkakamali. At bukod doon, ang prinsipyo ay pareho rin dito sa atin. Ang healthcare coverage pagkatapos ng 65 ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat planuhin. Sa Pilipinas, maraming nagtatrabaho pa rin pagkatapos ng 65 dahil wala silang sapat na pangsuporta sa kanilang kalusugan. At ang kalusugan na hindi pinaghandaan ay maaring maging pinakamalaking gastos sa iyong buhay. Kaya ang aral dito ay simple. Huwag ipagpalagay na ang iyong employer coverage ay sapat. Huwag ipagpalagay na ang government benefits mo ay otomatikong magiging aktibo. Alamin ang mga petsa, alamin ang mga patakaran. Kumonsulta sa isang eksperto bago magdesisyon, dahil ang isang maling pagpapalagay ay maaring magastos ng daan-daang libo o kahit milyon sa buong buhay mo. Lumipat tayo sa pangalawang pagkakamali, at ito ay mas emosyonal kaysa sa una. Ito ang pagkabigo na maunawaan kung paano nakakaapekto ang iyong kita mula sa trabaho sa iyong retirement benefits. At ito ay isang bagay na nakikita ko na paulit-ulit na sinasaktan ng mga tao na akala nila ay matalino na silang nagpaplano. Ganito ang sitwasyon. Maraming tao ang nagtatrabaho pagkatapos ng 65 dahil nag-e-enroll na sila sa Social Security. Iniisip nila, tatanggap na ako ng pension o retirement benefits at magtatrabaho pa rin ako, mas maraming pera. At sa ibang pagkakataon, tama yon. Pero may isang mahalagang detalye na hindi nila alam. Kung ikaw ay nag-claim na ng Social Security benefits at ikaw ay wala pang full retirement age, na sa kasalukuyan ay 60 taon at 2 buwan para sa karamihan, ang iyong benepisyo ay maaaring mabawasan. Sa bawat dolyar na kumita ka ng higit sa isang tiyak na limitasyon, may bahagi ng iyong benepisyo na tinatanggal. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka ng husto, kumikita ka, at ang gobyerno ay kumukuha ng bahagi ng iyong retirement benefit bilang kapalit. Mayroon ding usapin ng buwis. Oo, ang iyong Social Security benefits ay maaring mabuwisan. Hindi ito alam ng marami. Kung meron kang ibang kita, mula sa trabaho, mula sa investments, mula sa negosyo, ang isang bahagi ng iyong Social Security ay maaring isama sa iyong taxable income. At depende sa iyong kabuuang kita, maaring hanggang 85% ng iyong benepisyo ang mabubuwisan. Para sa isang retired na tao na akala niya ay ligtas na ang kanyang budget, ang biglang dagdag na bayad sa buwis ay maaring gumuho sa lahat ng kanyang plano. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-isip ng mabuti tungkol sa timing. Kailan mo kukunin ang iyong retirement benefits? Magtatrabaho ka pa ba habang kinukuha mo ito? Magkano ang iyong kikitain kita? At paano makakaapekto ang lahat ng iyon sa iyong kabuuang sitwasyon sa buwis at sa iyong benepisyo? Ang mga tanong na ito ay hindi dapat sagutin ng iyong sarili lamang. Hindi rin dapat sagutin ng iyong kaibigan na may alam sa ganitong bagay. Kailangan ito ng isang tunay na eksperto, isang financial planner o tax advisor na nagtrabaho na sa mga katulad mong sitwasyon.
Pero narito ang mas malim na katotohanan. Ang karamihan sa atin ay hindi gusto ng komplikasyon. Gusto natin ng simpleng sagot. Magtatrabaho pa ba ako o hindi? At dahil gusto natin ng simple, minsan ay nagpapasya tayo ng walang sapat na impormasyon. At ang mga desisyong iyon na ginawa ng walang buong larawan ay mahal. Hindi lang sa pera, sa kapayapaan ng isip, sa kalayaan, sa mga oras na hindi mo na mababawi. Ngayon, ang ikatlong pagkakamali, at ito ang pinakamasakit na pag-usapan, ay ang pagpapanatili ng trabaho dahil sa takot, hindi dahil sa tunay na pangangailangan. At ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong inaakala. Maraming tao nagtatrabaho pagkatapos ng 65, hindi dahil kailangan nilang pera, kahit na yon ang sinasabi nila sa kanilang sarili. Nagtatrabaho sila dahil natatakot sila. Natatakot sa kawalan ng layunin, natatakot sa katahimikan, natatakot na kung hihinto sila, ang kanilang kalusugan ay lalala. Natatakot na kung hindi sila nagtatrabaho, hindi sila may halaga. At ang takot na ito, kahit gaano ito kadalisay at kaauto, ay nagiging dahilan ng mga desisyong pinansyal na nagdudulot ng pinsala sa kanila sa mahabang panahon. Isipin mo ang isang taong nagtatrabaho pa rin sa 68 dahil natatakot siyang mag-retire. Pinipigilan niya ang kanyang social security benefits. Akala niya ay mas malaki ang makukuha niya mamaya. At totoo yon, ang bawat taon na naghihintay ka bago mag-claim ay nagdaragdag ng halos 8% sa iyong benepisyo. Pero narito ang katanungan na hindi niya tinatanong sa sarili. Magkano na ang gastos ng pagtatrabaho? Hindi lamang ang pisikal na gastos, ang pagod, ang stress, ang bawas sa kalidad ng buhay, kundi ang tunay na pinansyal na gastos. Ang transportasyon, ang damit, ang pagkain sa labas, ang medical na gastos na dulot ng stress, ang mga bagay na hindi mo magagawa, ang mga biyahe, ang mga oras kasama ang mga apo, ang mga karanasang hindi nababalik, dahil nakatali ka sa trabaho. At bukod doon, may isang bagay na mas malalim pa. Ang iyong kalusugan ay may limitasyon, at ang panahon, ang pinakamahal na bagay sa mundo, ay hindi mo mabibili pabalik. Maraming tao ang nagtatrabaho hanggang 68, 69, 70. At pagkatapos, nang magre-retire na sila, natuklasan nilang ang kanilang katawan ay hindi na kayang gawin ang mga bagay na pinangarap nilang gawin. Ang biyahe na lagi nilang gustong gawin, hindi na nila kaya ang mahabang biyahe. Ang mga apo na gustong nilang makasama, mas mabilis silang napapagod. Ang mga karanasan na inihanda nila para sa retirement, hindi na sila sa kondisyon para doon. Kaya ang tanong ay hindi lamang, gaano karaming pera ang meron ko? Ang tanong ay, gaano karaming buhay ang natitira sa akin at paano ko gustong gamitin iyon? At ang sagot sa tanong na iyon ay nangangailangan ng katapangan. Katapangan na harapin ang takot, katapangan na tanggapin ang pagbabago, at katapangan na maniwala na ang iyong halaga bilang tao ay hindi nakasalalay sa iyong trabaho. Ngayon, bago mo isipin na sinasabi ko sa iyo na huminto sa pagtatrabaho, hindi yon ang punto. Ang punto ay ito, ang desisyon na magpatuloy o huminto sa pagtatrabaho pagkatapos ng 65 ay dapat gawin mula sa isang lugar ng kalayaan, hindi ng takot. Dapat itong batay sa tunay na pag-unawa sa iyong pinansyal na sitwasyon, hindi sa mga pagpapalagay, hindi sa mga haka-haka, at hindi sa takot ng pagbabago. Mayroon akong isang tanong para sa iyo. Kung alam mo ng sigurado, kung may nagpakita sa iyo ng malinaw na numero, ng malinaw na plano, na kaya mong huminto sa pagtatrabaho ng hindi magugulong ang iyong buhay, ano ang gagawin mo? Kung mawawala ang takot, kung mawawala ang agam-agam, ano ang pinili mo? Ang sagot sa tanong na yon ay mahalaga, dahil yon ang tunay mong nais. At ang trabaho ng isang magandang financial plan ay ang magtayo ng tulay mula sa iyong kasalukuyang katotohanan patungo sa iyong tunay na nais. Ngayon, nais kong bumalik sa isang bagay na sinabi ko kanina, ang usapin ng timing. Dahil isa sa mga pinaka-critical na decision na gagawin mo sa iyong buhay ay kung kailan mo kukunin ang iyong retirement benefits. At ito ay isang desisyon na dapat na gawing maingat
batay sa iyong sariling sitwasyon, hindi batay sa ginawa ng iyong kaibigan, hindi batay sa narinig mo sa radyo, at hindi batay sa isang generic na payo mula sa internet. Dahil ganito ang katotohanan, walang isang tamang sagot para sa lahat. Ang tamang timing para sa iyo ay depende sa iyong kalusugan, sa iyong ibang pinagkukunan ng kita, sa iyong estado ng buwis, sa iyong marital status, at sa daan-daang iba pang salik. Ang taong nagsasabi sa iyo ng huwag kang mag-claim bago mag-70 o mag-claim ka kaagad pagdating ng 62 nang walang kaalaman sa iyong sitwasyon, yon ay isang taong nagbibigay ng mapanganib na payo. At ang pagsusulong ng mapanganib na payo, kahit ito ay nanggagaling sa mabuting intensyon, ay maaring magastos ng daan-daang libo. Ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo ngayon, gaano man kalayo o kalapit ang iyong retirement, ay ang umupo at talagang tingnan ang iyong kabuuan larawan. Ang iyong savings, ang iyong inaasahang gastos, ang iyong kalusugan, ang iyong mga pangarap para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. At pagkatapos ay makipag-ugnayan sa isang totoong profesional, hindi isang nagbebenta ng insurance, hindi isang kaibigang matalino sa pera, kundi isang sertipikadong financial planner na kumikita lamang mula sa kanyang bayad, hindi mula sa komisyon. At narito ang isang bagay na nais kong iwan sa iyo ngayon habang papalapit na tayo sa katapusan ng video na ito. Ang retirement, kung gagawin ito ng tama, ay hindi katapusan. Ito ay simula. Ito ay ang kabanata kung saan ikaw, sa wakas, ay may kapangyarihan sa iyong oras. Kung saan ang iyong mga araw ay puno ng mga bagay na iyong pinili, hindi ng mga bagay na kinailangan mong gawin para mabuhay. Ito ay ang kabanata kung saan maaari kang maging mas buo, mas masaya, at mas malaya kaysa sa anumang panahon na iyong buhay. Pero ang kabanata na iyon ay hindi darating ng kusa. Kailangan itong paghandaan, kailangan itong planuhin, at higit sa lahat, kailangan itong piliin. Kailangan mong piliin na harapin ang mga katotohanang mahirap, na huwag ipagpaliban ng mga desisyong mahalaga, at na huwag hayaang ang takot ang mangguna sa iyong buhay. Ang tatlong pagkakamaling pinag-usapan natin ngayon, ang maling pag-handle ng Medicare o health coverage, ang hindi pag-unawa sa epekto ng trabaho sa iyong retirement benefits, at ang pagpapanatili ng trabaho dahil sa takot. Ang mga ito ay nangyayari sa bawat araw sa bawat sulok ng mundo. Nangyayari ang mga ito sa mga Pilipino dito sa ating bansa. Nangyayari ang mga ito sa mga Pilipino sa Amerika. Nangyayari ang mga ito sa mga taong matatalino, masipag, at may mabuting intensyon. Hindi ang kakulangan ng talino ang sanhi. Ang kakulangan ng tamang impormasyon sa tamang oras ang sanhi. Kaya kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, kahit konti lamang, ibahagi mo ito sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan na papalapit na sa retirement. Dahil ang pinakamahal na regalo na maibibigay mo sa isang mahal sa buhay ay hindi pera, kundi kaalaman. Ang kaalaman na mapoprotektahan ang kanilang kinabukasan. Ang kaalaman na mapoprotektahan ang kanilang kalayaan. Ang kaalaman na magbibigay sa kanila ng kapangyarihang pumili ng buhay na talagang gusto nila. Hindi ang buhay na pinilit sa kanila ng kakulangan ng impormasyon. At sa iyo, kung ikaw ay nasa gitna ng desisyon na ito ngayon, kung ikaw ay nagtatanong sa sarili mo kung dapat ka pa bang magpatuloy o oras na para sa susunod na kabanata, nais ko lang sabihin, ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Nangangahulugang gagawin mo ito kahit may takot ka. Ang pagiging handa ay nangangahulugang titignan mo ang mga numero ng malinaw, hihilingin mo ang tulong kapag kailangan mo ito, at gagawa ka ng desisyon mula sa lugar ng kaalaman, hindi ng lugar ng pangamba. Ang iyong hinaharap ay hindi pa natapos na isulat. Ikaw pa rin ang may hawak ng panulat. At ang pinakamahalagang hakbang ay ang susunod. Ang hakbang na gagawin mo ngayon pagkatapos manood ng video na ito. Baka yon ay ang pagtawag sa isang financial advisor. Baka yon ay ang pakikipag-usap sa iyong asawa tungkol sa inyong mga plano. Baka yon ay ang simpleng pagbubukas ng iyong mga dokumento
at pagtingin sa tunay na estado ng iyong pananalapi. Ano man ang unang hakbang na yon, gawin mo ito. Dahil ang buhay na nais mo ay naghihintay sa kabilang panig ng desisyong yon.